May mga taong kayang sirain ang tiwala mo sa loob ng ilang minuto. Kaya bago ka muling magtiwala ng basta-basta, panoorin mo muna ang video na ito hanggang dulo. Dahil ibabahagi ko ang 13 dahilan kung bakit hindi ka dapat madaling magtiwala sa kahit sino. Kung handa ka nang maging mas matalino sa pagpili ng mga taong papapasukin mo sa buhay mo, simulan na natin. Number 1, hindi lahat ng mabait ay may mabuting intensyon. Isa ito sa pinakamahirap tanggapin sa buhay. Dahil kapag mabait ang isang tao sa atin, automatic nating iniisip na mabuti rin ang puso niya. Pero ang totoo, being nice is not always the same as being genuine. May mga taong marunong ngumiti, marunong magsalita ng magaganda, at marunong iparamdam na espesyal ka. Pero hindi ibig sabihin nun ay totoo na agad ang intensyon nila. Minsan, ang kabaitan ay ginagamit lang bilang paraan para makuha ang tiwala mo. Kapag nakuha nila ang gusto nila, unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo nila. Napansin mo ba? May mga taong sobrang sweet at caring sa umpisa. Lagi kang kinukumusta. Lagi silang available at parang wala kang mairereklamo. Pero habang tumatagal, doon mo makikita kung sino talaga sila. Kapag wala na silang makuha sa'yo, bigla na lang silang magiging distant o parang hindi ka na nila kilala. Actions will always speak louder than words. Kaya huwag mong husgahan ng isang tao base lang sa kung gaano siya kabait sa simula. Tingnan mo kung consistent ba siya. Pareho pa rin ba ang respeto niya sa'yo kahit wala siyang kailangan? Nandyan pa rin ba siya kahit wala kang maibigay na kapalit? Hindi ibig sabihin ito na lahat ng mababait na tao ay may masamang balak. Marami pa rin tunay na mabubuting tao sa mundo. Ang punto ko lang ay huwag agad ibigay ang buong tiwala mo dahil lang sa magandang pakikitungo nila sa'yo. Trust should be earned, not freely given. Kaya sa susunod na may makilala kang sobrang bait, huwag kang magmadaling isipin na mapagkakatiwalaan agad siya. Bigyan mo ng panahon. Obserbahan mo ang kilos niya dahil hindi ang ganda ng salita ang magpapatunay ng karakter ng isang tao, kundi ang consistency ng kanyang mga ginagawa kapag wala na siyang mapapala sa'yo. Number 2, madaling magkunwari ang tao. Isa sa mga pinakamalalaking pagkakamali na pwede nating gawin ay ang paniwalaan agad ang lahat ng pinapakita ng isang tao. Sa panahon ngayon, napakadaling magpakita ng mabuting imahe. Madaling ngumiti, madaling magsabi ng mga salitang gusto mong marinig, at madaling iparamdam ng mabuti silang tao. Pero tandaan mo, appearance is not always reality. May mga taong sobrang galing magtago ng tunay nilang ugali. Sa harap mo, parang wala kang magiging problema sa kanila. Magalang, mabait, supportive, at parang laging nasa side mo. Pero kapag nakatalikod ka na, iba na ang kwento. Doon mo malalaman na hindi pala lahat ng ipinakita nila ay totoo. Minsan, ang dahilan kung bakit nagkukunwari ang isang tao ay para makuha ang tiwala mo. Kapag kampante ka na, mas madali kang mahikayat, mas madali kang manipulahin, at mas madali nilang makuha ang gusto nila. Kaya nga may kasabihang, not everyone who smiles at you is happy for you. Ang iba, nakangiti lang dahil may hinihintay silang tamang pagkakataon. Isipin mo na lang, ilang beses ka nang nakarinig ng mga kwento tungkol sa taong akala nila ay sobrang bait. Pero kalaunan ay sila rin palang nanloko, nang backstab o nanakit. Nangyari yun dahil may mga taong talagang magaling magtago ng tunay nilang intensyon. Hindi ito dahilan para mawalan ka ng tiwala sa lahat ng tao. Ang ibig lang sabihin nito ay huwag kang magpadala agad sa first impression. Take your time. Observe. Listen, watch their actions. Dahil ang tunay na ugali ng isang tao ay hindi nakikita sa unang pagkikita. Lumalabas yun sa paglipas ng panahon. Lalo na kapag dumadaan ka sa problema, hindi nagkakasundo, wala na silang mapapala sa'yo. Tandaan mo ito, people can fake smiles, but it's hard to fake consistency. Kaya bago mo ibigay ang buong tiwala mo, hayaan mong panahon ang magpakilala kung sino talaga sila. Dahil ang karakter ng isang tao ay hindi nasusukat sa ipinapakita niya sa umpisa, kundi sa ginagawa niya araw-araw kahit walang nakakakita. Number 3, maaaring gamitin laban sa'yo ang impormasyong ibinabahagi mo. Normal lang naman na gusto nating mag-open up sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Kapag mabigat ang pinagdadaanan mo, natural lang na gusto mong may mapagsabihan. Pero tandaan mo, not everyone who listens truly cares. May mga taong nakikinig hindi dahil gusto kanilang tulungan, kundi dahil gusto lang nilang malaman ang mga bagay na
pwede nilang gamitin sa tamang pagkakataon. Minsan, sa sobrang komportable natin sa isang tao, naikikwento na natin ang lahat. Sinasabi natin ang mga insecurities natin, mga kahinaan natin, mga pangarap, mga problema sa pamilya, pati mga sikreto na hindi naman kailangang malaman ng iba. Habang ikaw ay nagiging vulnerable, baka ang ibang tao naman ay iniipon lang ang bawat detalye. At ang masakit, kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan o nasira ang samahan ninyo, doon biglang lumalabas ang mga impormasyong akala mo ay mananatiling pribado. Ang dating mga lihim na sinabi mo ng may tiwala ay nagiging chismis. Ang mga kahinaan mo ay nagiging dahilan para maliitin ka. At ang mga personal mong kwento ay nagiging sandata laban sa'yo. Information is power. Kapag napunta ito sa maling tao, pwede itong gamitin para manipulahin ka, para sirain ang reputasyon mo, o para kontrolin ang mga desisyon mo. Kaya hindi lahat ng naiisip o nararamdaman mo ay kailangan mong ikwento sa ibang tao. May mga bagay na mas ligtas na manatili muna sa'yo hanggat hindi mo lubos na napapatunayan na karapat-dapat silang pagkatiwalaan. Hindi ito tungkol sa pagiging paranoid o pagdududa sa lahat. Ang tawag dito ay being wise. Hindi lahat ng detalye ng buhay mo ay kailangan maging public information. May mga personal na bagay na dapat pinoprotektahan. Dahil kapag naibigay mo na ang impormasyon, hindi mo na ito basta mababawi. Kaya bago ka magbahagi ng isang sikreto o personal na kwento, tanungin mo muna ang sarili mo kung sakaling magbago ang relasyon namin balang araw. Magiging okay lang ba kung malaman ito ng ibang tao? Kung ang sagot ay hindi, baka mas mabuting huwag mo muna itong ikwento. Sa panahon ngayon, hindi lang pera o gamit ang dapat mong ingatan. Your personal information is also something valuable. Kaya maging maingat sa kung sino ang binibigyan mo ng access sa mga bahagi ng buhay mo. Ang tamang tao ay hindi kailanman gagamitin ang tiwalang ibinigay mo para saktan ka. Number 4, ang tiwala ay dapat pinatutunayan, hindi hinihingi. Maraming tao ang nagsasabi ng magtiwala ka lang sa akin. Pero tandaan mo ito, real trust is not built by words, it's built by actions. Madaling humingi ng tiwala, pero mahirap itong panindigan. Hindi dahil sinabi ng isang tao na mabuti siya, ibig sabihin ay dapat mo na agad siyang paniwalaan. Isipin mo ito, kung may taong kakakilala mo pa lang, pero gusto niyang sabihin mo agad lahat ng sikreto mo o ibigay mo agad ang buong tiwala mo, hindi ba parang may mali? Ang tiwala ay hindi shortcut. Hindi ito nakukuha sa matatamis na salita o sa magagandang pangako. Sa totoong buhay, ang mga taong tunay na mapagkakatiwalaan ay hindi nagmamadaling makuha ang tiwala mo. Naiintindihan nila that trust takes time. Alam nilang kailangan muna nilang ipakita, hindi lang sabihin na karapat-dapat silang pagkatiwalaan. Mapapansin mo rin na may mga taong sobrang galing magsalita. Alam nila ang tamang words para mapagaan ang loob mo. Alam nila kung paano ka mapapangiti at mapapaniwala. Pero kapag dumating na ang panahon na kailangan nilang panindigan ng mga sinabi nila, doon mo makikita kung totoo ba talaga sila. Promises are easy. Consistency is hard. Kaya huwag kang magpadala agad sa mga salita. Mas pagtuunan mo ng pansin kung paano sila kumilos sa araw-araw. Tinutupad ba nila ang mga pangako nila? Nire-respeto ba nila ang mga boundaries mo? Nananatili ba silang tapat kahit walang nakakakita? Doon mo makikita ang tunay na karakter ng isang tao. At tandaan mo rin ito, ang taong talagang may mabuting intensyon ay hindi maiinis kung mag-iingat ka. Hindi ka nila pipilitin, hindi ka nila i-guilt trip dahil lang gusto mong kilalanin muna sila. Sa halip, hahayaan ka nilang makita ang pagiging totoo nila sa paglipas ng panahon. Because people who deserve your trust don't demand it, they earn it. Kaya huwag kang matakot na maghintay bago magtiwala. Hindi ka suplado, hindi ka rin paranoid. Pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. Sa mundong hindi lahat ng tao ay tapat, mas mabuting ang tiwala mo ay bunga ng mga napatunayang kilos kaysa sa mga salitang madaling bitawan pero mahirap panindigan. Number 5, ang sobrang pagtitiwala ay maaaring magdulot ng matinding pagkabigo. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit tayo nasasaktan ay dahil masyado tayong nagtiwala ng masyadong maaga. Kapag sobrang tiwala natin sa isang tao, parang ibinibigay na rin natin sa kanya ang kapangyarihang saktan tayo. Kapag feeling mo kasi na hindi kanya kayang lokohin, hindi ka na nagiging maingat. Ikinikwento mo na ang lahat ng sekreto mo. Ibinibigay mo na ang buong tiwala mo. At minsan pati mga desisyon mo sa buhay, hinahayaan mo na siyang maimpluwensyahan ito.
Pero paano kung isang araw, magbago siya? Paano kung dumating ang panahon na hindi na pala kayo magkasundo? O mas masakit, paano kung gamitin niya laban sa'yo ang lahat ng ipinagkatiwala mo? The higher your expectations, the deeper the disappointment can be. Kapag sobrang taas ng tiwala mo sa isang tao, sobrang taas din ng inaasahan mo. Kaya kapag hindi niya naabot ang mga inaasahan mong yun, parang doble ang sakit. Hindi lang dahil sa ginawa niya, kundi dahil iniisip mo na akala mo hindi niya ito kayang gawin sa'yo. Marami nang nakaranas nito. May mga kaibigang itinuring na parang kapatid, pero nagkanya-kanya rin. May mga taong pinagkatiwalaan sa negosyo, pero nauwi sa panluloko. May mga relasyon na nagsimula sa pangako, I'll never hurt you, pero nauwi rin sa luha at pagkabigo dahil buong puso silang nagtiwala. Hindi masamang magtiwala. Sa katunayan, mahalaga yon para makabuo ng matibay na relasyon. But trust should grow over time. Hindi ito ibinibigay sa loob ng isang araw, isang linggo, o dahil lang magaling magsalita ang isang tao. Ang tunay na tiwala ay nabubuo sa pamamagitan ng panahon, consistency, at mga kilos na paulit-ulit na nagpapatunay na karapat-dapat talaga silang pagkatiwalaan. Kaya huwag mong isipin na kailangan mong ibigay agad ang 100% ng tiwala mo para lang mapatunayan na mabuti kang tao. Mas okay ang dahan-dahan. Kilalanin mo muna sila. Obserbahan mo kung paano sila kumilos, lalo na kapag may problema o hindi na sila nakakakuha ng pakinabang sa'yo. Tandaan mo, protecting your trust is being wise. Hindi mo kailangang isara ang puso mo sa ibang tao. Ang kailangan mo lang ay matutong buksan ito sa tamang tao, sa tamang panahon, at sa tamang dahilan. Dahil mas mabuting magtiwala ng unti-unti kaysa magsisi kapag huli na ang lahat. Number 6, hindi lahat ng humingiti sa'yo ay tunay mong kakampi. Napakagandang isipin na kapag palaging nakangiti sa'yo ang isang tao, ibig sabihin ay gusto ka niya at mabuti ang intensyon niya. Pero sa totoong buhay, a smile doesn't always mean loyalty. Minsan, ngiti lang yan. Hindi garantiya na nasa panig mo talaga sila. May mga taong sobrang friendly kapag kaharap ka. Tatawanan nila ang mga biro mo, pupurihin ka, at ipaparamdam na suportado ka nila. Pero pag talikod mo, iba na ang usapan. Ikaw na pala ang topic. Ikaw na pala ang pinupuna o kinikwestiyon. Masakit isipin, pero nangyayari ito sa maraming tao. Kaya huwag mong gawing basihan ang isang magandang ngiti o matatamis na salita. Character is revealed through actions, not facial expressions. Mas mahalagang obserbahan kung paano ka nila tratuhin kapag wala ka sa harap nila. Pinagtatanggol ka ba nila kapag may naninira sa'yo? Nire-respeto ka pa rin ba nila kahit wala kang maibigay na pabor? O sumasama lang sila sa'yo kapag magagamit ka nila? Minsan, ang pinakamalalakas ngumiti ang siya ring pinakamagaling magtago ng tunay nilang nararamdaman. Not everyone who looks happy for your success is actually happy for you. Ang iba ay nakangiti lang dahil ayaw nilang ipahalata ang inggit, selos o sariling interes. Hindi rin ibig sabihin nito na lahat ng nakangiti sa'yo ay plastic. Marami pa rin taong sincere at totoong nagmamalasakit. Pero ang tunay na kakampi ay hindi lang makikita sa ngiti. Makikita sila sa oras na kailangan mo ng suporta, sa panahon na wala kang maibigay na kapalit, at sa mga pagkakataong hindi ka kayang ipagtanggol ng sarili mo. Kaya bago mo tawaging kaibigan o kakampi ang isang tao, huwag kang tumingin lang sa ekspresyon ng mukha niya. Tingnan mo ang consistency ng ugali niya. Because real friends don't just smile with you, they stand with you. At ang taong tunay na kakampi ay makikilala mo lalo na sa mga panahong mahirap ang buhay. Number 7, ang mga aksyon ang tunay na sukatan ng pagkatao. Madalas kasi tayong nadadala sa matatamis na salita. Kapag may nagsasabing, nandito lang ako para sa'yo. O kaya, hindi kita iiwan. Madaling maniwala dahil gusto nating marinig ang mga salitang yun. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na hindi lahat ng sinasabi ay kayang panindigan. At doon mo maiintindihan that words are easy, but actions reveal the truth. Napakadaling magpanggap na mabait, loyal, o concerned. Pero ibang usapan na kapag kailangan itong patunayan sa pamamagitan ng gawa. Doon mo malabas ang tunay na ugali ng isang tao. Halimbawa, may kaibigan kang laging nagsasabing maaasahan mo siya sa anumang oras. Pero kapag ikaw na ang may problema, hindi mo siya makontak. Laging may dahilan. Lagi daw siyang busy o bigla na lang nawawala. Samantalang may mga taong hindi masyadong madaldal
Hindi mahilig magsabi ng mga sweet na salita, pero kapag kailangan mo ng tulong, sila ang unang dumarating. That's the difference between saying and doing. Ganito rin sa trabaho, sa negosyo, at kahit sa isang relasyon. Hindi sapat na sabihin ng isang tao na nire-respeto ka kung palagi ka naman niyang binabaliwala. Hindi sapat na sabihin niyang mahalaga ka kung paulit-ulit ka niyang sinasaktan. Hindi sapat ang pangako kung kabaligtaran naman ang pinapakita ng kanyang mga kilos. Kaya huwag mong sukatin ang pagkatao ng isang tao sa ganda ng kanyang pananalita. Mas pagtuunan mo ng pansin kung paano siya kumilos kapag walang nakakakita, kung paano niya tratuhin ng ibang tao, at kung paano siya tumupad sa mga simpleng pangako. Character is not proven by promises. It's proven by consistency. Tandaan mo ito, maaaring lokohin ka ng magagandang salita, pero bihirang magsinungaling ang mga aksyon. Kaya bago ka magbigay ng buong tiwala, huwag kang makinig lang sa sinasabi nila. Obserbahan mo ang ginagawa nila. Dahil ang tunay na pagkatao ng isang tao ay makikita sa paraan ng kanyang pamumuhay araw-araw. Number 8. May mga taong nagbabago kapag nagbago ang sitwasyon. Isa sa pinakamalalaking reality check sa buhay ay ang katotohanan hindi lahat ng tao ay mananatiling pareho. Habang maayos ang lahat, madali silang maging mabait, supportive, at parang laging nasa tabi mo. Pero kapag nagbago ang sitwasyon, halimbawa kapag nawalan ka ng pera, trabaho, impluwensya, o hindi ka nila kailangan, doon mo makikita ang tunay nilang ugali. Napansin mo ba? May mga taong sobrang active sa buhay mo kapag may pakinabang sila. Lagi silang present, mabilis mag-reply, at parang hindi ka nila kayang iwan. Pero kapag wala na silang makuhang benepisyo, unti-unti silang nawawala. Ang dating laging available, biglang busy. Ang dating laging may oras para sa'yo, biglang parang hindi ka nakilala. People don't always change overnight. Sometimes, the situation simply reveals who they really are. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nag-iba sila bilang tao. Minsan, lumalabas lang ang totoong priorities nila dahil nagbago ang mga pangyayari. Ganito rin sa pagkakaibigan, sa trabaho, at kahit sa pamilya. Kapag successful ka, maraming gustong makisama. Kapag may maitutulong ka, maraming tatawag at lalapit. Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan ng suporta, doon mo malalaman kung sino ang tunay na nandyan at kung sino ang nandyan lang nung convenient para sa kanila. Kaya huwag mong ibase ang pagtitiwala sa kung paano ka tratuhin ng isang tao kapag maganda ang takbo ng buhay mo. Mas mahalagang tingnan kung paano kanya tratuhin kapag dumaan ka sa mahihirap na panahon. Character is revealed during difficult seasons, not just comfortable ones. Hindi ibig sabihin ito na maging negatibo ka sa lahat ng tao. Ang ibig sabihin lang, maging observant. Bigyan mo ng panahon ng mga relasyon. Huwag agad ibigay ang buong tiwala dahil lang sa magandang pakikitungo nila habang okay ang sitwasyon. Ang mga taong tunay na mahalaga sa buhay mo ay hindi lang nananatili kapag madali ang lahat. Nananatili sila kahit nagbago ang sitwasyon, kahit wala silang mapapala, at kahit mahirap ang panahon. Because real loyalty doesn't depend on convenience. It stays even when life gets complicated. Number 9. Hindi mo pa lubos na kilala ang tunay nilang pagkatao. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay ang magtiwala agad dahil lang maganda ang first impression. Totoo naman, may mga taong magaling makitungo. Magalang, palangiti, palabati, at parang napakabuting tao. Pero tandaan mo, first impression don't always tell the whole story. Sa umpisa ng anumang relasyon, karaniwan talagang ipinapakita ng tao ang pinakamaganda niyang side. Siyempre, gusto nating magustuhan tayo ng ibang tao. Kaya normal lang na hindi agad lumalabas ang mga ugaling mahirap tanggapin. Habang tumatagal, saka mo lang unti-unting makikita kung paano sila humawak ng problema, paano sila makitungo kapag galit, paano sila rumispeto sa ibang tao, at kung paano sila kumilos kapag wala nang nakatingin. Napansin mo ba? May mga taong sa una ay sobrang bait, sobrang generous, parang hindi ka kayang saktan. Pero paglipas ng ilang buwan, doon mo lang makikita ang pagiging sinungaling, mapanlamang, manipulative, o walang respeto sa boundaries ng ibang tao dahil ngayon palang lumalabas ang tunay nilang ugali. People reveal themselves over time. Hindi mo malalaman ang totoong karakter ng isang tao sa loob lang ng ilang araw o linggo. Ang tunay na pagkatao ay nakikita sa consistency ng kanilang mga kilos, lalo na kapag dumadaan sila sa pressure,
conflict, o mahihirap na sitwasyon. Kaya wag mong madaliin ang pagtitiwala. Hindi masamang maging mabait at open sa mga bagong tao, pero mas mabuting samahan ito ng tamang pag-iingat. Obserbahan mo kung tugma ba ang sinasabi nila sa ginagawa nila. Pareho pa rin ba ang ugali nila kahit wala silang mapapala? Marunong ba silang umamin kapag nagkamali? Nire-respeto ba nila ang oras, damdamin at boundaries mo? Remember this, ang tiwala ay hindi ibinibigay dahil lang maganda ang unang impresyon. Pinaghihirapan ito at unti-unting binubuo sa paglipas ng panahon. Dahil hindi ang unang pagkikita ang magsasabi kung sino talaga ang isang tao, kundi ang paulit-ulit ng ginagawa kapag wala ng excitement ng simula. Number 10, hindi lahat marunong mag-ingat ng sikreto. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na pwede nating magawa ay ang isipin na dahil mabait o malapit sa atin ng isang tao, kaya na niyang ingatan ang lahat ng ikukwento natin. Pero ang katotohanan, not everyone knows how to keep a secret. Minsan, hindi naman talaga masama ang intensyon nila. Ang problema lang, hindi nila kayang kontrolin ang sarili nila na ikwento ang nalalaman nila sa iba. Ang sekreto na sinabi mo nang may buong tiwala ay nagiging topic na pala sa ibang grupo. Ang mas masakit, maaaring makarating pa ito sa mga taong ayaw mong makaalam. Naranasan mo na bang sabihin sa isang tao, "Sa'yo ko lang ito sinasabi huwag mong sabihin kahit kanino." Tapos ilang araw lang lumipas, may ibang taong alam na rin ang buong kwento. Doon mo marirealize na hindi lahat ng taong marunong makinig ay marunong ding manahimik. Ang sekreto, kapag nailabas na, hindi mo na yun mababawi. Para itong toothpaste na naipisil na palabas ng tube. Kahit anong pilit mo, hindi mo na ito maibabalik sa dati. Once your secret is out, you can no longer control where it goes or how people will use it. May mga pagkakataon din ang mga personal mong kwento ang nagiging source ng chismis, maling interpretasyon o kahit panghuhusga ng ibang tao. Ang dating pribadong usapan ay nagiging usapan ng maraming tao at ikaw ang pinaka-apektado. Kaya bago ka magbahagi ng isang bagay na sobrang personal, tanungin mo muna ang sarili mo, kung malaman ito ng ibang tao, magiging okay lang ba ako? Kung ang sagot ay hindi, baka mas mabuting huwag mo muna itong sabihin. Hindi lahat ng nasa paligid mo ay handang magdala ng responsibilidad na ingatan ang tiwalang ibinigay mo. Tandaan mo, privacy is power. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay mo kailangang ikwento. Minsan, ang katahimikan ang pinakamahusay na proteksyon. At ang tunay na mapagkakatiwalaang tao ay marunong siyang manahimik at respetuhin ang mga bagay na ipinagkatiwala mo sa kanya. Number 11, may mga taong lalapit lamang kapag may kailangan sila. Minsan, akala natin may bagong kaibigan tayong dumating sa buhay. Bigla silang sobrang approachable, laging nagme-message, laging nangangamusta, at parang interesado silang makilala ka. Dahil doon, natural lang na isipin natin sincere ang intensyon nila. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na may pattern pala. Kapag may kailangan sila, ikaw ang unang tatawagan. Kapag may favor, may utang, may ipapagawa, o may gusto silang makuha, bigla silang sobrang active sa buhay mo. Pero kapag ikaw naman nangangailangan ng tulong, bigla silang busy, hindi nagre-reply, o kung ano-anong dahilan ang ibinibigay. That's when you realize na hindi pala ikaw ang importante sa kanila. Ang kailangan lang nila ang importante. Ang masakit pa rito, minsan hindi mo agad napapansin. Dahil mabait ka, gusto mong tumulong, at ayaw mong isipin na ginagamit ka lang. Kaya paulit-ulit kang nagbibigay ng oras, effort, at kahit resources mo. Hanggang sa isang araw, mapapansin mong ang relasyon ninyo ay parang one-sided. Ikaw lang ang laging nagbibigay, habang sila ang laging tumatanggap. A healthy relationship goes both ways. Hindi ibig sabihin na kailangan pareho kayo ng naibibigay sa lahat ng pagkakataon. Pero dapat may respeto, appreciation, at willingness na suportahan ang isa't isa. Hindi pwedeng ikaw lang ang laging available habang sila ay nandyan lang kapag convenient para sa kanila. Hindi rin masamang tumulong sa kapwa. Ang pagtulong ay magandang ugali. Pero kailangan mo rin matutong kilalanin ang kaibahan ng taong tunay na nagpapahalaga sa'yo at taong lumalapit lang dahil may nakikita silang pakinabang. Dahil kapag hinayaan mong masanay ang isang tao na ginagamit ang kabaitan mo, baka dumating ang araw na maubos ka habang sila ay patuloy lang sa pagkuha. Kaya huwag kang matakot mag-set ng boundaries. Hindi ka selfish kapag natututo kang magsabi ng hindi. Your kindness is a gift, not a resource that everyone is entitled to.
Ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa'yo ay mananatili kahit wala silang mapapala. Hindi ka nila kakaibiganin dahil sa kaya mong ibigay, kundi dahil pinapahalagahan ka nila bilang tao. Number 12, ang tiwala ay dapat unti-unting binubuo. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay ang pagbibigay ng buong tiwala sa isang taong kakakilala pa lang. Dahil lang magaan ang loob mo sa kanya, pareho kayo ng interes, pakiramdam mo ay click agad kayo, iniisip mong pwede mo na siyang pagkatiwalaan sa lahat. Pero ang totoo, trust is built over time, not overnight. Hindi nasusukat ang tiwala sa dami ng usapan ninyo o sa tagal ninyong magka-chat sa isang araw. Hindi rin ito nakabase sa kung gaano siya kabait sa umpisa. Ang tunay na tiwala ay nabubuo habang nakikita mong consistent ang isang tao sa salita, sa kilos, at sa paraan ng pakikitungo niya sa'yo. Kahit nagbago ang sitwasyon, isipin mo na lang ang pagtatayo ng bahay. Hindi mo pwedeng ilagay agad ang bubong kung wala pang matibay na pundasyon. Kapag minadali mo ang proseso, madaling gumuho ang buong bahay. Ganon din ang tiwala. Kapag ibinigay mo agad ang lahat, mas malaki ang posibilidad na masaktan ka kapag napatunayang hindi pala karapat-dapat ang taong pinagkatiwalaan mo. Kaya huwag kang matakot na maglaan ng oras para kilalanin ang isang tao. Obserbahan mo kung paano siya makitungo sa ibang tao, kung paano niya tinutupad ang mga pangako niya, at kung paano siya kumilos kapag wala siyang mapapala. Consistency is the real proof of character. Madaling magpanggap sa loob ng ilang araw o ilang linggo, pero mahirap panindigan ang mabuting ugali sa paglipas ng panahon. At tandaan mo rin, ang taong may mabuting intensyon ay hindi magagalit kapag hindi mo agad ibinigay ang buong tiwala mo. Mauunawaan niya na natural lang na kailangan muna niyang patunayan ang sarili niya. Hindi ka niya pipilitin, hindi ka niya pagmamadaliin dahil alam niya na ang tunay na tiwala ay hindi hinihingi. It is earned. Kaya sa susunod na may bagong taong pumasok sa buhay mo, huwag mong madaliin ang proseso. Hayaan mong ang panahon ang magpakilala kung sino talaga sila. Dahil ang tiwalang dahan-dahang binuo ay mas matibay kaysa sa tiwalang ibinigay agad dahil lang sa magandang unang impresyon. Number 13, ang emosyon ay maaaring magpalabo ng paghusga. Aminin natin, kapag emosyon ang nangingibabaw, madalas hindi na tayo nakakapag-isip ng malinaw. Kapag masaya tayo, excited, sobrang in love, o kaya naman sobrang thankful sa isang tao, mas nagiging madali para sa atin na magtiwala. Emotions have a way of clouding our judgment. Dahil sa nararamdaman natin, hindi na natin napapansin ang mga red flags na dati sana ay obvious na obvious. Halimbawa, may isang taong palaging nagbibigay ng oras sa'yo, laging nandyan kapag kailangan mo, o kaya naman laging pinaparamdam na importante ka. Dahil doon, iniisip mo na agad na mabuti siyang tao at hindi ka nasasaktan. Pero ang tanong, kilala mo na ba talaga siya? O baka ang nakikita mo lang ay ang gusto mong makita dahil naapektuhan ka na ng emosyon mo. Ganito rin kapag sobrang lonely ang isang tao. Kapag pakiramdam mo, wala kang kakampi. Kahit sinong magpakita ng konting kabaitan, ay parang ang dali ng pagkatiwalaan dahil naghahanap ka lang ng taong masasandalan at doon madalas nagsisimula ang problema. May mga pagkakataon ding alam mo na sa sarili mong may mali. Nakikita mo na ang inconsistency. Napapansin mong may mga bagay na hindi tugma sa sinasabi nila. Pero dahil attached ka na emotionally, pinipili mong i-ignore ang mga warning signs. You start making excuses for them instead of seeing the reality. Sinasabi mo sa sarili mo, siguro pagod lang siya. Baka nagkamali lang. Magbabago rin siya. Hanggang sa dumating ang araw na mapagtanto mong matagal mo nang nakikita ang mga senyales. Ayaw mo lang paniwalaan. Kaya mahalagang matutunan natin balansehin ang puso at isip. Walang masama sa pagiging mabait. Walang masama sa pagiging mapagmahal o maawain. Pero huwag mong hayaang emosyon lang ang maging basihan ng mga desisyon mo. Lalo na pagdating sa pagtitiwala. Feel your emotions, but don't let them make every decision for you. Ang pinakamagandang gawin ay bigyan ang sarili mo ng oras. Huwag kang magmadali. Kapag humupa ng excitement o attachment, mas magiging malinaw ang pagtingin mo sa tao. At doon mo makikita kung ang ipinakita ba niya ay tunay niyang karakter o pansamantalang imahe lang para makuha ang tiwala mo.